Well, mga kapopong, muling naging sentro ng atensyon ang Strait of Hormuz matapos ang magkakasunod na insidenteng nagdulot ng pangamba sa isa sa pinakamahalagang rutang pangdagat sa mundo. Ayon sa mga opisyal ng Estados Unidos, may ilang unmanned aerial vehicles na namataang papalapit sa naturang lugar. Sinabi ng militar na agad nilang natukoy at naharang ang mga ito bago pa makarating sa kanilang target na direksyon. Dahil sa pangyayaring ito, mas pinaigting ang pagbabantay sa rehiyon. Kilala ang Strait of Hormuz bilang pangunahing lagusan ng malaking bahagi ng pandaigdigang supply ng energy at oil. Maraming barko ang dumaraan dito araw-araw upang maghatid ng mahahalagang produkto sa iba't ibang panig ng mundo. Dahil dito, anumang tensyon sa lugar ay mabilis na nakaakit ng pansin mula sa mga negosyo, financial analysts at mga pamahalaan. Sa mga oras, mga kapupong, na sinusuri pa ang sitwasyon, sinabi ng mga opisyal ng Estados Unidos na nagsagawa rin sila ng operasyon laban sa ilang surveillance at radar facilities sa katimugang bahagi ng Iran. Ayon sa kanila, bahagi ito ng kanilang plano upang mapanatiling ligtas ang paglalayag ng mga barko at iba pang sasakyang pangdagat na dumaraan sa mahalagang rutang ito. Nagbigay naman ng pahayag ang mga representatives ng Iran. Sinabi nila na hindi sila sang-ayon sa naturang mga kilos at naniniwala silang mahalagang maipagpatuloy ang komunikasyon upang maiwasan ang higit pang pagtaas ng tensyon sa rehiyon. Patuloy pa ring sinusubaybayan ng iba't ibang bansa ang mga pangyayari dahil sa posibleng epekto nito sa seguridad at ekonomiya. May mga ulat din, mga kapupong, na nagsasabing may ilang projectile na namataan patungo sa direksyon ng Kuwait at Bahrain. Bilang pag-iingat, agad na inactivate ng mga autoridad ang kanilang defense systems. Sa mga paunang impormasyon, sinabi ng mga opisyal na karamihan sa mga bagay na namataan ay naharang bago pa makarating sa kanilang destinasyon. Nanatiling alerto ang mga security forces sa Bahrain at Kuwait. Patuloy nilang minomonitor ang sitwasyon upang matiyak ang kaligtasan ng mga mamamayan at mahahalagang pasilidad. Wala ring ulat na nagsasabing nagkaroon ng malaking pinsala sa mga pangunahing pasilidad ng militar ng Estados Unidos sa rehiyon. Ayon sa mga eksperto, ipinapakita ng mga pangyayaring ito kung gaano kahalaga ang Strait of Hormuz sa pandaigdigang trading. Ang anumang pagbabago sa seguridad ng lugar ay maaaring magkaroon ng epekto sa presyo ng oil, galaw ng transportation at iba pang sektor ng ekonomiya. Dahil dito, nananatiling nakatutok ang maraming bansa sa mga susunod na development. Kasabay ng mga usaping pangseguridad, nakakuha rin ng pansin, mga kapopong, ang isang makabagong teknolohiya ng United States Navy na kilala bilang Helios. Isa itong high-energy laser system na idinisenyo upang tumulong sa pagtukoy, pagsubaybay at pagharap sa mga aerial threats habang nasa dagat. Matagumpay nang nasubukan ang Helios sa isang barko ng Navy. Naniniwala ang ilang eksperto na maaari itong maging mahalagang bahagi ng susunod na henerasyon ng maritime defense technology. Hindi tulad ng tradisyonal na kagamitan, gumagamit ito ng concentrated energy upang tumugon sa mga potensyal na banta. Sa Washington, mga kapupong, may mga mambabatas na sumusuporta sa plano na ilagay ito sa isang containerized platform upang mas madali itong mailipat at magamit sa iba't ibang lokasyon depende sa pangangailangan. Ayon sa mga eksperto, ipinapakita nito ang lumalaking interes sa mga teknolohiyang mabilis mai-deploy at madaling iangkop sa iba't ibang sitwasyon. Sa ngayon, mga kapupong, nananatiling nakatutok ang mga tao sa mundo sa mga susunod na kaganapan. Patuloy na minomonitor ng mga opisyal, eksperto at mga partner na bansa ang sitwasyon sa Strait of Hormuz dahil sa mahalagang papel nito sa pandaigdigang trading, transportation at daloy ng energy sa iba't ibang bahagi ng mundo. Well, mga kapupong, dalawang dating Marine ang nagsabi sa pagdinig ng Senado na sina dating Senate President Tito Soto at Senador Erwin Tulfo ay kabilang umano sa mga nakatanggap ng cash deliveries na may kaugnayan sa mga proyektong flood control na ngayon ay nasa sentro ng isang malawakang investigasyon. Dahil sa bigat ng mga pangalang nadawit, mabilis na naging usap-usapan ang isyu sa loob at labas ng pamahalaan. Kasabay nito, kinumpirma ng National Bureau of Investigation na nagsasagawa sila ng hiwalay na pagsusuri kaugnay ng mga ulat na may ilang dating Marine na umano'y nakatanggap ng offer ng pera kapalit ng kanilang mga pahayag. Ayon sa National Bureau of Investigation, mahalagang malaman kung may anumang impluensyang nakaapekto sa mga testimonya ng mga taong sangkot sa usapin. Patuloy na sinusuri ng ahensya ang mga dokumento, komunikasyon at iba pang impormasyon upang matukoy ang tunay na pangyayari. Nag-ugat ang kontrobersya matapos sabihin ng ilang individual
na dati silang miyembro ng Philippine Marines at umano'y naging courier ng mga cash delivery na may kaugnayan sa ilang proyekto ng pamahalaan. Ang kanilang mga pahayag ang naging dahilan upang mas mapalawak ang pagsusuri ng mga autoridad. Noong mga nakalipas na buwan, humingi ng tulong ang Office of the Ombudsman sa National Bureau of Investigation upang beripikahin ang mga alegasyong lumitaw. Kabilang sa mga tinitingnan ng mga investigador ang pagkakakilanlan ng mga testigo, nilalaman ng kanilang mga affidavit at iba pang detalye na maaaring makatulong sa pagbuo ng malinaw na larawan ng kaso. Sinabi mga kapupong ng mga opisyal na bahagi ng normal na proseso ang pagsusuri sa kredibilidad ng mga taong nagbibigay ng impormasyon. Anila, mahalagang matiyak na ang bawat pahayag ay suportado ng sapat na ebidensya bago makabuo ng anumang konklusyon. Sa mga oras na nagpapatuloy ang investigasyon, naging sentro rin ng atensyon ng Senado. Nagkaroon ng kalituhan matapos sabihin ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian na walang nakatakdang pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa araw na iyon. Dahil walang opisyal na hearing, sinabi ni Gatchalian na hindi papayagang makapasok sa Senado ang mga resource person. Gayunman, nilinaw niyang maaaring pumasok ang mga senador dahil ito ang kanilang lugar ng trabaho at bahagi ng kanilang tungkulin bilang mga halal na opisyal. Binigyang diin din niya na ang desisyon ay hindi nangangahulugang ihihinto ang mga investigasyon. Ayon sa kanya, magpapatuloy ang mga proseso sa tamang panahon at alinsunod sa mga umiiral na patakaran ng Senado. Ang mga pangyayaring ito ay naganap sa gitna ng mga pagbabago sa loob ng mataas na kapulungan, kabilang ang mga usaping may kinalaman sa pamunuan at ilang komite. Dahil dito, naging mas mataas ang interes ng publiko sa mga susunod na hakbang ng Senado kaugnay ng mga alegasyon. Samantala, patuloy na nananawagan ang mga autoridad sa publiko na hintayin ang resulta ng masusing pagsusuri. Ayon sa kanila, hindi sapat ang mga alegasyon lamang upang mapatunayan ang anumang pananagutan. Para sa mga eksperto sa batas, mahalagang ikumpara ang mga testimonya sa mga dokumento, records, at iba pang ebidensya upang matiyak ang katumpakan ng bawat impormasyon. Ito nila ang tanging paraan upang magkaroon ng fair at balansing pagtingin sa usapin. Sa ngayon mga kapupong, marami pang tanong ang naghihintay ng kasagutan. Patuloy ang pangangalap ng impormasyon, mga interview sa mga sangkot, at pagsusuri sa mga dokumentong maaaring makatulong sa paglilinaw ng mga alegasyon. Habang wala pang pinal na resulta ang mga investigasyon, nananatiling nakatutok ang publiko sa mga susunod na development. Inaasahang magbibigay ng karagdagang detalye ang mga autoridad sa mga darating na araw habang nagpapatuloy ang kanilang pagsusuri sa isa sa mga pinakatinututukang usapin sa bansa sa kasalukuyan.